Peter naman, and also including yung Book of Jude, ina-examine naman niya yung emergence ng danger from the inside. So yung 1 Peter ay dangers from the outside, ngayon yung 2 Peter naman ay danger from the inside. No? Okay. So, kung paano rin ang 1 Peter ay nakatuon doon sa grace ng Lord in the midst ng mga trials, ang 2 Peter naman ay knowing God, knowing the Lord, knowing our inheritance. Yun naman ang tugon ni Pedro para mapatatag tayo mula doon sa magiging problema mula sa loob. Yan. Hindi ko naman sinasabi mula rito, kundi from inside the church, yung kalakihan ng church. Dahil nung panahon na ito ay inahanda rin ng Panginoon ang church para sa panahon ng kanyang, pagkatapos kasi lagi ng mga matitinding pagsubok na dangerous, ay meron naman na matitinding pagsubok, at yung pagsubok na yon ay yung pananagumpay naman. Kasi yung panahon ng pangangailangan at panahon ng kasaganahan ay parehong pagsubok. No? Nawa ay nagiging malinaw po sa atin yon na may danger sa kakulangan at may danger din sa dami. No? Parehas po yan. Okay, ngayon po ay dahil nga po papunta na sila doon sa tinatawag na pananagumpay, ang magiging problem naman ng church nung panahon na yan, around 60 AD, ay yung tinatawag na false teacher doon sa loob. Diba? Kasi gaganda na yung sitwasyon nila, they will attract people, at dahil doon ay magkakaroon sila ng problema. Kaya ang unang instruction po ni Pedro ay siguraduhin muna na sila nga ay sa Panginoon. Tingnan po natin ang instruction ho. Ang sabi ron, be assured of our calling and election. Ang ganda ho ng pagkakasabi ho sa ang Biblia. Lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Pag tayo raw po ay nagsikap nito, hindi tayo matitisod kailanman. Parang pelikula yan Hindi ka matitisod kailanman. Christian Fellowship. Dumalo kayo dito sapagkat sa aming fellowship hindi kayo matitisod kailanman. Magpakailanman. Sa today's English version naman, ang sabi ron, try even harder to make God's call and His choice of you a permanent experience. At pagka-permanent raw natin na experience yon, nalalaman yon, you will never abandon your faith. Okay. Dito ho, pinapakita ho ni Pedro that calling and election go together. No? The same God who elect His people is the same God who called us. Yung two na yun dapat mag-go together. Sabi ko sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, God from the beginning had chosen us to salvation where He called us into His gospel. Nung tayo po ay nakarinig ng salita ng Diyos, no? Na tinatawag ho tayo ng Diyos. Ngayon po, pagka tayo po ay nag-evangelize, hindi naman natin sinasabi na tinatanong sa tao, ikaw ba ay pinili o ikaw ay elected ng Lord, di ba? Hindi mo naman tinatanong yan Dahil sa evangelism, ang kailangang malaman ng tao na siya ay mahal ng Diyos, na siya ay nawala sa Diyos, at ang Panginoon ay tumatawag upang siya ay manumbalik sa Diyos. So, ang unang kailangan lamang ay calling. Ngayon, pagka yan ay tinawag na sa gawain at naroon na, kailangan maunawaan niya
na hindi siya talaga ang pumili sa Diyos, kundi kaya siya naroon dahil pinili siya ng Diyos noong pa man. No, yung election, yung process of election. So kayo po ay elected ng Panginoon. At dito rin, makikita natin that divine election must never be an excuse for human laziness. So, pinili ako ng Diyos, then I will be lazy na lang sa aking Christian life, no? Okay. At dito rin makikita natin that yung issue ng progression, na ang isang taong na-convert ay magpo-progress. Di ba? Conversion ay equals progression. Magkakaroon ka ng, kung ikaw ay talagang converted, magpo-progress ka. No? Tingnan pa natin yung NIV version. Sabi ron, be all the more eager to make your calling and election sure. Bakit? You will never fall. Hindi ka babagsak, no? Kasi hindi ka ma-stumble eh. Pagka hindi ka na-stumble, hindi ka tutumba. Pagka ikaw ay natumba, ibig sabihin na stumble ka. Baka hindi mo alam na ikaw ay pinili, baka hindi mo alam na ikaw ay tinawag. At maraming pagkakataon na maaari tayong hindi natin nauunawaan yun. At pag hindi natin naunawaan na ang humahawak sa atin ay ang Diyos at hindi tayo humahawak sa Diyos, patay tayong ma-stumble. Diba? Kasi ang akala mo ikaw ang humahawak, hindi, ikaw ang hinahawakan ng Diyos. So napaka-importante yun. Ngayon ang tanong, how can we be assured of our calling and election? So what are the indicators? Bago dito, lagi natin tatandaan na iba yung pagtumba at yung pag-fail. Di ba? Iba yung falling and failing. Mamaya ay matadaanan natin yung mga bagay na yun. Ang isang believer who is certain of God's calling and election ay maaring hindi ho laging nasa mountain top, no? Pero ang isang believer na alam niya yung kanyang election and calling may not be always on the mountain top, but we are assured na siya ay nagpapatuloy mag-climb. Amen. So kung hindi man kayo nandun sa taas ngayon, mas malamang, hindi naman kayo nagpapadaos-os pababa. Diba? Keep climbing. Diba? Keep climbing. Progression. No? Progression. Ngayon, ano ang mga indicators? There are 3 indicators that we are called and elected. Number 1, we receive from God that we are recipient of His grace. Second, meron tayong personal knowledge of God and Jesus Christ. Yung personal knowledge na yon ay hindi ho yung kaalaman patungkol sa Diyos, kundi pagkakakilala sa Diyos. Iba kasi yung alam mo ang Diyos, at iba yung kilala mo ang Diyos, at kilala ka niya. Di ba? Halimbawa ko, alam ko na ang presidente ng Amerika ay si Trump, pero I don't know him personally. Di ba? At hindi rin niya ako kilala personally. No? Bumalik. Pangatlo, ang isa raw na called and elected ay growing in godliness. Kaya tingnan ho natin yan, isa-isahin ho natin. Ang sabi doon, we receive from God. Ito po yung kanyang grace, no? Ito po yung biyaya niya. Ano po yung na-receive natin? Ang sabi doon, the same salvation that the apostles received. Hindi ho mababa ang uri ng ating kaligtasan. Hindi man natin physically nakita si Jesus. Pero yung kaligtasan na natanggap ng mga alagad, ng unang mga alagad, at kaligtasan nating tinanggap ngayon, ay parehas lang. Ano sabi ho ni Apostle Peter? I receive a faith as precious as ours. No? You receive faith. Yung pananampalatayang natanggap natin ay katulad ng pananampalataya nila Pedro. The same, no? The same. Sabi rin sa verse 1, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. Meaning the same ho sa unang mga alagad yung ating pananampalataya. And second,
Alam natin na tayo pinili ng Diyos. Alam natin that we are called and elected because we receive from Him all things that we need, everything we need to live godly. No? Binigyan niya tayo ng mga tao na tutulong sa atin para tayo matutong magdasal. Di ba? Ngayon, kung meron kayong kaanak na pinoproblema mo at ikaw ay napapadasal, magpasalamat ka doon. Kasi natututo kang magdasal. Pati yun, provision ng Lord. Hello? Everything yun eh. Ngayon, mag-iiba ngayon ang pananaw mo, ay, blessing pala ito si kapatid ah. O blessing pala itong anak ko, o blessing pala itong asawa ko. O dahil sa kanya, nakilala ko ang Panginoon. Dahil sa sitwasyon na ito, lumapit ako sa Diyos. Diba? So everything we needed to live godly ay pinrovide ng Lord. Sabi ron, His divine power has given us everything we need for life and godliness. No? Third, ano raw yun? Nakareceive din tayo ng great and precious promises from the Lord. Through this, He has given us His very great and precious promises. Yung knowledge of God, yung pagkakilala mo sa Diyos ay nagpapakita na pinanghahawakan mo yung mga pangako ng Panginoon. Hindi mo natin hinahawakan ang pangako ng tao. Ang hinahawakan po natin ay ang mga pangako niya na naisulat sa Biblia. So we receive from God. Yung na-receive natin, yun yung grace. We receive yung salvation niya, the same salvation, katulad ng mga apostles. At yun po yung salvation, yung consecration po natin, no? Para tayo makapamuhay ng consecrated life sa Panginoon na may kabanalan, kahit yun ay ipinrovide sa atin ng Panginoon. Binigyan tayo ng spiritual gifts. Binigyan tayo ng mga taong makakasama natin sa paglalakbay, sa pananampalataya. May mga kapatid tayo, may mga kapatiran, may mga taong ibinigay sa atin para maturuan, para matutuhan, at para tayo, no? May mga tao kasing binigay sa atin para tayo matuto. Amen. Amen ba ron? Di ba? Sino yung mga tao na yon? Dalawang klase yon. Isang modelo, tinitignan mo, ito, natututo ako pa paano mamuhay ng sa kabanalan. Meron naman isa, ay test. Papahabain yung pasensya mo, papahabain yung pangunawa mo, ma-exercise mo yung forgiveness kasi kailangan mo laging patawarin, kailangan mo laging encourage, di ba? Lahat ng yun eh. No? Minsan kasi ang lakas nating mag-quote ng verse na all things work together. All things yun! Ibig sabihin yun lahat! Lahat yun! At dito ay everything. Amen ba ron? Amen. At dahil doon, nag-iiba ngayon ang pananaw mo. Na pag nagmamature ka kasi nakikita mo, ito ay sa taong ito, ako haba ang aking pasensya. Sa taong ito, matututo akong mamuhay ng godly. Di ba? Amen. So, kasi meron ganun eh. Kasi darating ang panahon na hindi ka lamang laging tumitingin ng mga susundan mo, kundi meron kang mga taong aalagaan din sa likod. Kung paano ang yung pagmamagulang spiritual, di ba? Pag nagmamagulang ka, may mga pagkakataon na kailangan dumaan ka sa diaper period. Di ba? Tatanggalan mo yung diaper, kailangan mo pa. Kasi ganun din naman pag-aalaga sa spiritual eh, di ba? Nagiging, di ba? Pagka ikaw ay nagpa-follow up, di ba? Minsan patong tigas ng ulo, di ba? Ganun ka rin naman noon, pinap-follow up ka. Di ba? Saka pinapantayan mo, baka nagpapalit ka pa ng account para hindi ka ma-follow up. Diba? Bakit ho? At doon ho, nakikita ho natin na lumalago tayo sa pakikipagkapwa, pakikipagrelasyon sa mga taong nakakatulong sa atin at sa mga taong tinutulungan natin. Hindi lahat tayo ang tumutulong at hindi naman habang panahon tayo tinutulungan. Darating ang panahon na may tutulungan tayo at may mga tao naman tutulong sa atin.
Nakuha ho natin yun, no? Everything ho yun, no? At doon ho nakikita natin, nakasama tayo sa pamilya ng Diyos. No? At ang pangalawa naman, yung knowledge. No? We have personal knowledge of God. Alam niyo, ang ganda ng pagkakatagalog eh. Dapat talaga inuna ko lang Tagalog. Kasi nung ilang araw, tinitignan ko siya sa Grego. Tapos, nung binasa ko sa Tagalog, ay, ang ganda pala ng pagkakatagalog. Ito na lang, tingnan nyo ha. Though we, through the knowledge of, tingnan niyo ang pagkakatagalog, pagkakakilala sa Kanya. No? Hindi, kasi magkaiba yung pagkakaalam sa pagkakakilala. Alam ko trabaho mo, alam ko ginagawa mo. Ang tanong, kilala mo ba? Diba? At yun yung kagandahan sa Tagalog eh. Iba yung alam, iba yung kilala. Pero sa English ano? I know him. O, di ba ganon? Eh, pag yung kilala at pagkakaalam, parehas lang. Kaya mas maganda mag-Tagalog tayo. Through our knowledge of him, pagkakilala kay Jesus, knowledge of our... So, pagka ikaw ay merong personal na relasyon sa Panginoon, ang issue doon ay you have an established relationship with God. Amen ba ron? Amen. Meron kang establishment of relationship, doon po yung tinatawag na knowledge, no? Hindi yung alam mo lang. Ang sabi ro sa Grego, ang ginamit po niya ginoseko, sabi ron. It's a prolonged, sabi ron, to know in a great variety of application and with many implication. Sabi pa ron. Tapos sabi niya, to know is to know the value or importance of the one who knows. Parang ang labo. Pero ang pinakahuli, it is to establish the relationship. Yun. No? It is to establish the relationship. Yung salitang ginamit doon na knowledge, ang kanyang meaning is for the establishment of the relationship. Na kikilala mo ang Diyos, hindi para malaman mo lamang kung sino siya, ano siya, kundi para ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. At nagkakaroon ka ngayon ng kasiguruhan na pinili ka niya dahil yung relasyon ninyo ay mas lumalalim. Amen. Nakuha ko natin? Amen. So, ganun po siya, no? At tayo po, kaya nga hindi po pwede na ano lang tayo, yung in and out eh. No? Para tayo sa sinehan. Kaibahan lamang sa sinehan, magbabayad ka muna bago ka pumasok. Diba? Dito hindi, diba? Pagkatapos daw ng word, saka may sobre something. Pero mga kapatid, yung Diyos so natin wants to establish relationship. Yun po yung pag-usapan natin. Ngayon, sunod pa rin sa knowledge. To know God is to recognize His voice. To know God is to recognize His voice. Sabi ho ni Jesus Christ, when He has brought us out all His own, He goes on ahead of them, and then sabi ron, and His sheep follow Him because they know His voice. So yung biblical term ho na knowledge assume a personal familiarity. Familiar ka, meron kang discernment, meron siyang intimate involvement. No, meron siyang intimate involvement. Kahit nga di ba yung aso, pagka naamoy ka pa lamang, malayo ka pa, hindi ka pa nagbubukas ng pinto, nagtatalon na, hindi niya na alam kung anong gagawin. Bakit? Kasi involved siya sa'yo eh. Amen ba ron? May excitement. Sino sa inyo may alagang aso? Diba, nagtatalon yun, hindi ka tulad ng pusa, minsan dead mind ka eh. Diba? Pero yung aso parang ganun eh, diba? Tatalon-talon, ano. At yung po yung, hindi ko sinasabing huwag kayong mag-alaga ng pusa o magano. Pero ang sinasabi lang dito, merong establishment, no? May establishment mo ng familiarity, no? Okay.
Nare-recognize natin yung kanyang boses. Nare-recognize natin na sa mga panahon na kung saan dumaraan tayo ng whether yan ay pagpapala o pagsubok, naririnig ho natin yung boses niya. Sa panahon ho ng malakas na pagsubok, no? Naririnig pa rin ba natin ang boses niya o yung boses ng pagsubok? O sa panahon naman ng rumaragas ang pagpapala, naririnig pa rin ba natin ang boses niya o yung mga pagpapalang material ang naririnig natin? Parehas po kasi yun eh. Parehas na malakas ang tinig na yun. Di ba? Pag sa panahon ng maraming ang pagsubok, nakikita mo lamang problema. Ngayon naman, pagka rumaragas naman ang pagpapala, parang hindi mo naman kailangan ng Diyos. Kumikilos ka na parang wala, hindi mo kailangan ng nag-a-act ka kasi meron ka eh. So pareho yun, no? Pero pag kilala natin ang Diyos, ang pinakikinggan ho natin yung kanyang boses, no? Ang susunod ho ron, true believers have increasing desire to know Christ more. Malalaman mo na ikaw nga ay elect, malalaman mo na ikaw nga ay called kung meron kang increasing desire. No? Umaangat. Wala ka man doon sa mountain top, ikaw ay nagka-climb. Ano sabi ron? What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus. No, na magigain mo si Christ. Na masasabi mo ang lahat ay mawala na, wag lang si Jesus. So nagkakaroon ka ngayon ng mas malalim na pagnanasang makilala ang Panginoon. Ngayon kung ang Panginoon ay dekorasyon lamang at wala kang desire na mas makilala siya, tanungin mo, may relasyon ba kayo? Diba? May relasyon ba kayo? Sa mga nakaranas na mag-boyfriend, mag-girlfriend, diba? Pag yung kapartner mo ay walang pagnanasang kilalanin ka, magtanong kayo, may relasyon ba kayo? Diba? Wala siyang pakialam doon sa plano mo, wala siyang pakialam sa ginagawa mo. Basta mabuhay ka, mabuhay ako. Tanongin mo, may relasyon ba kayo, diba? Diba, ikaw na kahit sa pagmamagulang, diba, tinatanong mo siya, diba? Dahil, yung iba nga, dahil sa kakulitan ng magulang, yung binablock na ng binablock na sa FB. Diba? Merong increasing, nag-i-increase. Tama ho ba yun? Diba? Mas nakikilala mo. Diba? Amen ba ron? Amen. O baka nakakasagasa ako na ano? Bibig. Kasi nawawala na, hindi na increasing, decreasing na. Nagkakaroon tayo ng increasing desire to know God more, to know Christ more, to know His Word, to spend time with His Word, sa presence niya, mag-spend time tayo mag-praise, mag-worship, di ba? Nagkakaroon ng desire, nag-increasing, nagkakaroon ng pagkagutom, ng hunger. At sabi po rito, ang pangatlo naman, di ba? Growth. Ang pangatlong marka na ikaw nga ay elected, na ikaw nga ay called, ay ikaw ay lumalago. Bakit to? Lahat ng buhay lumalago. Amen. No? Lumalago, may paglago, may pagbabago. No? Whenever there is life, there is growth. Meron. Ano sabi niya? In view of all this, make every effort to respond to God's promises. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence in virtue. No? Moral excellence with knowledge, and knowledge with self-control, self-control with patient endurance. Patient endurance with godliness. Tanungin ho natin, nagkakaroon pa rin ho ba tayo ng patient endurance? Grabe ho ang ginamit na salita dyan. Hindi lang patient endurance pa. Ini-endure mo ang pagiging patient mo.
Diba? Minsan, grabe yung Word of God, no? Kaya kung ba pwede lang wag na nating basahin yun, di ba? Kasi, kung tayo ay madaling magalit at madaling ma-stumble, magtatanong ka, talaga bang ligtas ako? O, yung patient ko ba ay tumatagal? Di ba? Patient endurance. Pero hindi lang patient, endurance pa. Patient endurance. Grabe, no? Oo. Gusto pa ba nating ituloy? Meron pa yun, may self-control pa. Pwede ba, pastor, wala na lang control? Pwede ba self na lang? Oo, di ba? Pwede ba yun? Pero dahil nga ang Diyos natin ay Diyos na mayroong order, kasi pagka may order, may control. Tayo rin naman ay dapat nagkakaroon ng control sa ating sarili. Kasi kung wala ka noon, sino ang nagko-control sa'yo? Di ba, merong 3 influences Yung world, yung self, at yung pangatlo, ayaw natin, yung demonic forces. Di ba? So yun yung mga push and pull factor na maaring magbago sa atin o maaring mag-influence. Pero kung tayo po'y ini-influensya ng Diyos, no? Kasi lagi natin tatandaan, ang dikta ng nature ay napakalakas. Di ba? Oo, ang dikta ng nature napakalakas. Pagka sinumpong ka nga kahit nasaan, gusto mong bumaba ka agad Bakit? May panawagan ng kalikasan. Dapat na tinatawag ka ng kalikasan, di ba? Mahirap pigilin ang kalikasan. Ngayon, kung meron tayong divine nature, nahagingan tayo ng divine nature, yung pwesto na yon ay mag-grow sa atin. Nakuha ninyo? Kasi ang kaibahan ng Kristyanismo, ang pagbabago ay nagmumula sa loob. No? Nagmumula sa loob. Lagi natin tatandaan din that growth is a sign of vibrant relationship with God. Pag vibrant yung relationship mo with God, definitely you will grow. Hello? Amen. Diba? So, kung paano kailangan nating i-supplement yon, no? Kailangan ho natin na tama rin yung pinapapasok natin sa ating buhay espiritu. Good nutrition ensures growth. Yan. Okay. No? Ano ang mangyayari pagka tayo ay nag-grow from inside? Sabi ho rito, growing from inside out will make us effective and productive for God. Basahin ho natin. 2 Peter chapter 1 verse 7 and 8. And godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love, with love for everyone. With love for katabi mo, with love for Everyone. di ba? With love for who? For everyone. Sa likod mo, sa harap mo, sa gilid mo, sa kaliwa mo, with love for everyone. Tingnan niyo mula doon sa virtue, mula doon sa loob, lumalabas, di ba? Lumalabas? Di ba lumalabas? Di ba? Nagkaroon tayo ng moral excellence, nagkaroon tayo ng knowledge, self-control, patience, endurance, lahat ng yung panloob. Lahat ng yung panloob. Pero, hindi nananatili ron. When we grow from inside out, di ba? Yung ano na yung out? Brotherly affection na. Meron ka ng love for everyone. Ano sabi sa verse 8? The more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord. Amen. Amen. Kaya pagka hindi ka productive, mas malamang hindi ka nag-grow. Di ba? Kung ayaw mong, kung ayaw mong ma-involve sa ministry, ayaw mong maglingkod, ayaw ko niyan, attend lang ako. Huwag niyo akong pakialaman. Mga ganun pa. No,
Hindi, pwede naman yan. At least kayo sa morning na lang. At least doon, pwede kayo makatago at malaking lugar. Pero pag dito, medyo magkakilala eh, di ba? Mas masarap umaten sa madilim na lugar kasi di ka medyo may anonymity, di ba? Pero sa Christian life, hindi pa pwede yun eh. Paano ma-experience yung brotherly love? Kung hindi ka may involve. Paano mag-grow yung patient endurance kung wala kang kapatiran na magagamitan mo ng patient endurance? Oh, mahal ko sa buhay, di ba? Amen. Oh, di ba? Sabi ron, the more you grow like this, the more productive and useful. Di ba? We become productive and useful. Lagi natin tatandaan, God is the one who worked in us so that we could work. Diba? Sabi sa Philippians chapter 2, God's work in us. Diba? Oh, God is the one who is working in us. So, actually, ito, pag tinignan natin, para rin yung fruit of the Holy Spirit eh. Ngayon, dito ho, kaya ho maganda yung salin nito na isusupplement kasi sa ibang salin, you add to your no? Ang kaibahan nun, kasi pagka binasa mo yung para bang pag meron ka ng brotherly affection, saka ka palang mag-a-add ng love for everyone. Hindi po. Yan po, yung pagka binasa naman natin supplement, ibig sabihin yun, lahat ay nariyan na, sinusuplayan mo na lang. Nakuha niyo yung kaibahan? Kasi lahat ng yan ay naririyan na eh. Lahat ng yan ay provided na ng Panginoon. Walang bagay na mawi-work out natin na hindi tayo nagmamay-ari. Mai-work out mo lang yung muscle mo kasi meron kang muscle. Na-i-work out mo yung katawan mo kasi may katawan ka. Yung bagay na wala sa'yo, hindi mo ma-work out. Ibig sabihin yon, dahil tayo ay na-born again, dahil tayo ay nabahagian ng biyaya ng Panginoon, lahat ng ito meron na sa atin. Ang kailangan lang natin i-supplement, palakasin, alagaan. Kailangan lang natin na mag-grow, mag-mature. Wala hong pagkakaiba yan sa bata. Ang bata ho, may mata, may lahat ng pero hindi siya mature. Kompleto, pero hindi mature. Nakuha mo natin, ganun din ho tayo mga mananampalataya. Nag-grow tayo, nagmamature tayo. No? Okay. Ngayon, ano pa susunod doon? Ang sabi ron, godly supplements will clear our vision and sharpen our memory. Kung meron pagkakataon na lumalabo ang iyong mata, spiritual na mata, at yung spiritual na memory mo, kailangan mong i-supplement yun. Ang sabi rito sa 2 Peter chapter 1 verse 9, ang taong wala ng mga katangian yan ay mistulang, bulag, at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Ano raw? Tayo ay pinatawad na sa kasalanan. Nilinis na tayo ng Diyos. Kaya, ine-expect ng Lord na yung lalabas din sa atin malinis. Amen ba ron? Hindi ho tayo hinihinga ng bagay ng Diyos na wala ho tayo. Ginawa na ng Diyos, nilinis na tayo. Binigyan na tayo ng new nature. If anyone is in Christ, he is a new creation. Okay, ang sabi rito sa NLT, but those who fail to develop in this way are short-sighted or blind. Di ba? Kaya nga kailangan natin ng godly supplement para lumakas. No? Kung merong lutin, di ba? Sa mata natin, meron ding lutin para sa ating spiritual. Yun yung salita ng Diyos. Yun yung pagpapakain natin sa spiritual life natin. No? Ano pa? Pag yung tao raw wala nyon, nakakalimutan niya na siya ay nilinis mula sa old sin. Amen ba ron? Nakuha natin? Amen. Kaya kailangan natin isi-supplement yun. Kasi pagka hindi natin sinupplement, hindi natin pinapakain yung ating espiritu,
mabubulag tayo at magiging makakalimutin. May mga Kristiyano, bata-bata pang Kristiyano, may Alzheimer na. Nakalimutan na, no? Pinatawad na siya ng Panginoon, bago na siya, hindi na siya yung dati, di ba? Hindi na tayo yung dati. Amen ba ron? Nakakuha ko ba natin? No? Okay. At sa lahat-lahat na yun, pagkatapos nyo, ano na mapapala natin? Alam nyo mga kapatid, hindi kasi dito natatapos ang buhay. Nag-i-invest tayo dito. Pero yung investment ho natin dito, malaki ho ang dividend doon sa kalangitan. Tingnan ho natin ito. Our present investment will result a rich dividend in eternal kingdom. Ano sabi ko sa 2 Peter chapter 1 verse 11? Then God will give you a grand entrance into the eternal kingdom of Lord and Savior Jesus Christ. Ano raw? Grand entrance! No, sa ibang salin, God will welcome you. Grabe, di ba? So, hindi ho sayang ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Huwag ho tayo manghinaya at naglilingkod tayo sa Kanya. Dahil hindi ho natatapos dito. There will come a time na merong i-usher tayo doon sa kalangitan. Ay, kapalakpan. Tatawagin ng Panginoon mga anghel. Ayan ang anak ko! Ganun niya eh. Sasabihin, ito ang anak ko! Yan. Kahit sa gitna, di ba? Mga ganun klase. Sa gitna ng maraming pagsubok, naging matatag, naging palakpakan natin. Eternity naman yun. Pwede tayong tawagin isa-isa. No? So, wag ho nating panghinayangan ang paglilingkod sa Kanya. Wag ho nating wag ho nating tingnan yung sarili natin na tayo po ay may kakulangan dito sa mundo. Dahil lagi natin tatandaan, everything that pertains to life and godliness ay pinrovide ng Diyos. Naroroon niya, naririyan niya. Nais ng Diyos na tayo po ay mamuhay doon sa level na yun. Nais ng Diyos na pagdating ng panahon na tayo po itatawagin, magkakaroon tayo ng grand entrance. Diba? Yung hindi ka pupunta sa langit at ikaw ay nakayuko at sinasabi, Panginoon, ang ikli kasi ng buhay ko kaya hindi ako nag-ibig sa iyo. Panginoon, dami mo kasing utang kaya Panginoon, sayang po naman kasi, bakit sayang kasi yung oras ko eh. Ang dami ko sanang mapapasyalan eh. Pag-linggo eh. Alam mo, isang beses lang ako mag-day off sa isang buwan. Ha? Yun talagang hindi mo maitaas yung mukha. Pero buti na lang, naligtas ako. Kasi ligtas ka rin naman eh, wala lang corona. Diba? Yun ang sinasabi sa Corinto, diba? Pero yung ikaw ay naging matapat sa gitna ng maraming pagsubok, sa gitna ng pagsubok at pagpapala, sa gitna ng pagkabigo at tagumpay, naging matapat ka sa Diyos. There will come a time na magkakaroon ng grand entrance. No? Tawag ka na, no? Tawag ka na sa Panginoon. Napuhaw natin. So maging ano tayo mga kapatid, no? Let us continuously grow sa Panginoon. No? Pagka continuous po yung growth natin from inside out, we will be productive, we will be effective sa ministry. Sa ating paglilingkod, sa ating pakikipagkapwa-tao, sa ating pang-araw-araw na buhay. At pagkatapos nyon, darating ang araw, God will give you a grand entrance. Kanino? Into the eternal kingdom of our Lord.
Kaya ang gusto nating i-please si God. Dahil si God ang magbibigay sa atin ng karunia. Tayo po ay panandalian tumayo. Tayo po.